Magandang araw, bagong Pilipinas at welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Straight from Team PNP kung saan nilalapit namin sa inyo ang mga kwento ng katapangan, malasakit at tunay na serbisyo ng ating kapulisan. Ako po ang inyong tagapagnay, Police Captain Cherry Vicente. Samahan nyo kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito sa Police News Network. Sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa liderato ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa Direktor ng Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at sa Direktor ng Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Sir. Muli magandang araw po sa ating lahat. Sa isang pahayag mula kay Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., binigyan diin niya na tanging mahusay at disiplinadong pulis lamang ang magsusuot ng PNP badge. Bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas, pinagtitibay ng PNP ang misyon nitong makabuo ng hanay ng mga pulis na may integridad, disiplina at malasakit sa taong bayan. Ang recruitment program ngayong taon ay nakatuon sa transparency, merit-based selection at integridad upang matiyak na ang mga papasok sa serbisyo ay tunay na karapat-dapat sa tiwala ng publiko. Ani Police Lieutenant General Nartates, ang badge na iyong isusuot ay simbolo ng serbisyo at integridad, hindi ng kapangyarihan. Sir, ano pong masasabi nyo sa proseso ngayon ng PNP recruitment? Yung makakapasok is truly may utak, merong physically fit at maayos na recruit. Through rigorous examination, whether neuro and or written plus the physical. Sir, ano masabi nyo po sa mga bashers natin na nagsasabi na nagkakaroon tayo ng palakasan o bata-bata system kung nagbabayad para makapasok siya sa PNP? Totoo namang merong ganyan as evidenced by certain complaint and may nahuhuli tayo. And we are trying to eliminate that. Especially, meron tayong mga procedure na ginagawa, best practice such that mawala yung mga ganon. Hinihikayat natin ang ating mga kababayan na mag-apply, lalong-lalo na ang ating mga magagaling na mga kabataan gustong maging member ng Philippine National Police. Alam nyo, dito sa Philippine National Police, napakagandang serbisyo ang maidudulot natin, lalong-lalo na we are offering ang ating effort papunta dito sa bayan natin. Ang pagiging pulis ay pinipili ng Philippine National Police. Okay, ang makakapasok lang is, ulitin ko ulit, is yung the cream of the crop. Karangalan na muling magbubukas ang PNP recruitment ngayong 2025 at napakaraming aplikante o libo-libong aplikante ang gustong magpulis at tahaki ng serbisyo publiko. Ano po ang mabisang mapapayo mo sa ating mga police applicants na gusto magpulis? Para sa mga kababayan natin na nais na magserbisyo publiko, isa lamang po ang kabilin-bilin ng ating PNP na ang ating pong pipiliin, yun lang mga nararapat at yung mga karapat-dapat lamang na magsuot ng PNP badge. Nananatili yung pagpapatupad ng PRSS, yung ating recruitment unit, na ipinatutupad yung QR code. Ito yung nameless at faceless, meaning ang pagpuproseso ng mga aplikante sa pamamagitan lamang ng QR code na hindi natin kailangan makita physical, mga dokumento lamang. Sir, karagdagan pa sir, marami ngayon ang nagpapanggap na miyembro ng PRSU at syempre marami ding mga iba't ibang klaseng pages na nagpapanggap na magbibigay ng bayad para makapasok sa PNP. Sir, ano masabi niyo sa mga gumagawa nito, sir? Pinapayuhan natin yung ating mga kababayan na nais maglingkod publiko, yung lamang mag-apply ng PNP, na direkta makipag-ugnayan sa kanilang mga local police stations sapagkat doon na pinaproseso yung mga attrition quota natin upang hindi sila malo. Former chief ng PNP Recruitment Selection Service, ano po ang mabisang payo niyo po sa ating mga police applicants ngayong kasagsagan ng 2025 PNP Recruitment?
Sa mga applicant natin sa Philippine National Police, isa lang ang mapapayo ko sa inyo, magdasal kayo at paghandaan nyo ang inyong mga proseso na pagdadaanan. Huwag kayong maniwala dun sa mga taong mangangako sa inyo na kayo ay makakapasok ng walang hirap. Mas maganda yung paghirapan ninyo, ang pagpasok sa PNP para paghirapan nyo rin ang ranggo nyo. Walang imposible sa Diyos. Kung talagang para sa inyong magpulis kayo, magpupulis kayo. Mamensahe niyo lang po ma'am sa nagbabalak na lokohin yung ating mga police applicants, mga ngako ng pera, kung ano na pa ma'am. Doon sa mga Scammers. Sa mga scammers o mga magsasamantala sa mga aplikante ko. Sabi ko sa inyo, hindi lang kayo ang nag-iisa. Kasi marami kayo, pero lahat kayo ay binabantayan ng Philippine National Police. Hindi papayag ang ating IGIAS at ang ating Chief PNP, ang ating acting Chief PNP na may malokong mga aplikante sa ngayong mga recruitment ngayon. Kaya sa mga police din na nagbabalak na manloko ng mga aplikante, ang IAS ay laging nandiyan sa likod nyo para kayo ay kasuhan at mawala kayo sa serbisyo. Ngunit doon sa mga tutulong ng kusang loob na tutulong sa mga aplikante natin na makapasok ng maayos at maging mabuting mga pulis na future natin, yan naman sila ay ating pangangalagaan at imomonitor habang tayo nasa serbisyo. There's only three things I am telling you. It's responsibility, accountability, and commitment. The words that we cannot just simply give it away. Kababayan kong Pilipino na gustong pumasok sa kapulisan, i-prepare nyo yung mga sarili niyo because there's a greater responsibility to be undertaken. I-prepare nyo yung sarili niyo. Sa ngayong pagbubukas ng PNP recruitment ngayong 2025, sir, ano sir ang mabisang payo mo sa ating mga police applicants? Nang sa ganun ay tuloy-tuloy yung kanilang pagproseso sa kanilang pag-apply bilang isang police applicant po. Sa mga nangyayari ngayon, lalo na may nababalitaan tayong mga flu o kung ano man, so maging handa tayo yung pangangatawan natin, panatili nating malakas yung pangangatawan natin at mabibigyan naman natin ang pagkakataon lahat ng aplikante. Tayo ay magiging bukas, transparent at magiging fair tayo sa magiging recruitment natin. Ito naman ay parating panuntunan ng Philippine National Police ang mabigyan ng opportunity ang lahat, pantay-pantay ang pagtingin natin sa lahat ng aplikante. Pero syempre higit sa lahat, ang una nating titingnan dito ay yung kanilang pangangatawan ay malusog kasi magdadaan sila ng training. Given na yun na kinukuha natin yung may mga eligibility at yung may mga kaalaman, binibigyan natin ng premium yun. Sila ay magiging magsiservisyo sa publiko. So in-expect natin na maganda yung qualification ng magiging police natin. So yun lang, maging handa sila kasi siguro within 10 to 15 days magsisimula na yung processing. Sir, karagdagan pa sir, ngayon po yung 2025 attrition quota. Magkakaroon din tayo ng regular quota na 2,000. So, good news yun sa ating mga police applicants na meron tayong 2,000 regular quota. Nationwide po yun, sir? Nationwide, So, hintayin na lang natin bibigyan tayo ng NAPOLCOM ng approval dun sa 2,000 hiningi natin. Ayun yung distribution kung ilan ang mapupunta sa bawat unit at bawat region. Sir, meron bang pagkakataon na mangyayari na lalagpas ng December yung recruitment process ng itong PNP, sir? Sa palagay ko, meron pa kaming sapat na panahon. Baka yung extension ay mangyayari lamang kung mayroong additional na mga bagay-bagay na hindi untoward incident tulad ng mga sakuna o bagyo, ganun. Pero pagka wala naman yun, dire-diretso lang yung recruitment natin. Mayroon pa kaming sapat na panahon. Ang parati lang tinitingnan natin doon ay kung nakapag-publish tayo ng 10 araw, yun ay ayon naman sa kautusan ng civil service. Yung publication, ibig sabihin, maipalam natin sa publiko na magkakaroon ng recruitment. At pagpasok po sa pagpupulis ay wala pong bayad. Yun ay nailahad na namin doon sa aming publication nakaraan. Sinasabi namin doon na libre ang pag-apply sa Philippine National Police. Maliban na lamang doon sa mga kukunin yung clearance, pagbabayad kayo sa land bank. Siyempre, pero hindi naman yun para sa Philippine National Police.
Kung kukuha kayo ng clearance sa ibang ahensya, sisiguruhin wala kayong kaso, yun ang babayaran ninyo. Pero the rest of application, libre yun. Walang sinisingil ang Philippine National Police. Ang PNP ay magbabayad sa inyo pagka kayo naging pulis na. So sir, yung height waiver saka age waiver, sir, applicable ngayon sir ngayong attrition o regular quota po? Yung height waiver ay kung sakali lamang nakukulangin ang mga aplikante. Dahil yun ay ibinaba na yung height na ini-impose natin, naibaba na yun ng NAPOLCOM, National Police Commission, kaukulang sukat ay binigay na. Yung age waiver naman, karaniwan ay binibigay natin yun doon sa mga extremely na special skills ng Philippine National Police na kinakailangan talaga sila. Halimbawa, sila ay doktor, abogado, at yung iba pang may kakaibang talento na kailangan ng Philippine National Police. Mula po dito sa Philippine National Police, Camp Crame, at sa ngalan po ng aming Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melesio Sinar Tatis Jr. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, kasama si Patrolman Murguia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.